Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Okay, ngayong araw po ang ibabahagi ko sa inyo ay isang ADMC 3000 na power amp. So, ito po ang nangyari sa kanya. So, yung time po na to, dinala sa amin to, mga lobo ang kanya mga filter capacitor. So, ang ginawa namin, pinalitan namin ng iba yung mga lobong filter capacitor. Ito, makikita nyo, yan, no? Ang dami niya, 20 pieces yan na filter capacitor, lahat yan, almost lobo. Lobo na po silang lahat, naka-hosting na po. Nung dinala sa amin yan, naka-protect siya. So, ang ginawa namin, ito, yan na siya ngayon. Tinanggal namin yung mga lumang filter capacitor, pinalitan namin ng iba. Kung mapapansin nyo, yung naipalit namin, malalaki. Kasi naghanap kami ng ganitong klase sa online, wala kaming makita. Maliliit siya, payat, tapos dinamihan. So, nag-aalugan, umaalog. Ayan, mapapansin nyo lahat, lobo yung ibabaw. So, nung pinagbabaklas namin, nakita namin mayroon pang buo. Siguro mga 4 na piraso yung buo dyan, pero tinanggal na namin lahat para mapalitan na. Maging bago na lahat yung kanyang filter capacitor. So, ayan sila. O, ayan. Ang napalit namin dyan ay 8 piraso. 8 piraso ang napalit namin. Kasi yung time na dinala sa amin yan, pag inon mo, nakaprotect. So, dahil dito sa filter capacitor, siguro nagdi-DC out, hindi na makapagbigay ng tamang voltahe yung power supply, kaya nagpo-protect, tapos na umuugong, nagdi-DC out. So, ayan yung nangyari sa kanya. Ang value ng mga filter capacitor na tinanggal namin, lahat yan, puro 3,300 microfarad. So, ang napalit namin, 10,000 microfarad by by 100. So, ito yung tinanggal namin, 3,300 by 85 volts. Ayan siya, oh. May slim na mga payat. Tapos yung naipalit namin ay 10,000 microfarad na 100 volts. Yan, para malinaw. So, ito po ang mga nakalas namin. Ang dami niya, no? Yan nga guys, so for share lang po ito. Para po, kasi ang siksikan, para alam nyo kung may ibahagi namin, para sa susunod na mangyari sa inyo to, may idea na kayo. Siguro kung mas maganda yung naisip nyo, pwede nyo ring i-share sa amin. Kasi medyo mababa yung casing nung MC3000 ng AD, kaya hindi namin pwede itayo. Sasayad yung capacitor sa takip, hindi maitatakip yung kanyang takip. So, basta susundan lang yung mga polarity ng capacitor, tapos winayiringan namin negative positive, tapos negative positive ulit sa kabila. Kasi may high rail tsaka merong low rail. Meron siyang division sa gitna. Kaya hindi pwedeng magkakaiba, kasi baka mamaya may ibang value. Lalo na pag bumaba yung voltahe, puputok. So, kaya dapat pare-parehas. So, ala ng pwesto doon sa kanyang lagay ng filter capacitor, kaya napunta yung iba doon sa may tabi ng transformer. So, nag-extension na lang ng mga wire. So, yung kanyang takip, sasayad diyan sa sa capacitor. Yun na rin ang magsisilbing pandagan para dumiin sa kanya. Tapos naglagay kami ng double-sided tape sa ilalim, tsaka ng cable tie para kumapit sa board. So, dito naman sa sa dalawang nakahiwalay, mayroong kaming double-sided tape sa ibabaw at saka sa ilalim. Meron na ring Kapton tape sa ibabaw para hindi dumikit yung kanyang mga paa dun sa takip. Although hindi naman naabot yung paa niya dun sa takip, mababa pa rin. So ayan guys, matino na siya.
napatino namin dahil dyan sa sa mga filter capacitor na yan. So once again, ADMC 3000. So ayan, papakita ko sa inyo, bubuksan ko para pa-power on ko para makita nyo na hindi na siya nakaprotect. So ayan. Ayan, on. Ayan. Siyempre sa una, nakaprotect yan. May delay, tapos mawawala yung kanyang protect. Ayan, sabay silang nawala ng protect. Pero nung unang pagdala dito yan, hindi nawawala yung kanyang protect, nakababad. Tapos nung napalitan ng filter capacitor, yun, tumino na. So, ayan siya. Tapos paparinig ko sa inyo na tumutunog yan. So, ayan guys, tumutunog na siya. Ayan, volume ko. Meron yan. So, ayun lang po. Maraming salamat po ulit sa mga nanood. At least may na-share na naman po ako. Kahit pa paano, medyo madalang tayo makapag-upload. Hindi na asikaso. Thank you po guys. Let's go.